Okay, si Lidman Arnold. Sir. Shoutout kamusta? Okay lang sir. Okay lang ha? Okay, so ito tayo sa kay Foreman Glenn. Okay lang? Shoutout ha? Shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Kaibigan. Kaibigan. Balik ka lang sa vlog ngayon. Oo. Ako na si Engineer Teo. Ah. Nasa likod. Ah. Ito si Utol. Utol. Taga Davao, DDS. Ha? Okay, sige, shoutout kay ate ha. Rick. Hi sir. So anong araw ngayon, Rick? For reference video natin. Wala na tong edit, wala nang ano. Friday, July 5, 2024, no? O kasi pina-file natin itong video natin para mas mabilis ma-pull up, meron tayong file reference, no? So, nasa part 2 na tayo ng geotech subject. Kaya may nagtanong na... Pero yung question mo dyan, related sa geotech subject. Geotechnical engineering, meaning sa soil mechanics. So, ano ba mo dyan na tanong? Ano daw ang palagi natin ginagamit na formula sa geotech? So may nagtanong. Sino nagtanong? Si Jobel. Jober Malinaw sa College. Cebu Technical, ano yun? Cebu Technical Cebu, ano yun? CTU. Cebu basta CTU, yung Cebu Technical University ba yun? CTU. Kasi CSET dati yan no? Okay, shoutout sa mga taga CTU. Mga sa Civil Engineering Department. So ang tanong ni Jober, malinaw kung ano daw ang mostly used, no? Yung palaging ginagamit na formula sa geotech. Well, sa building tayo, no? Sa building lang. Sa building, palaging ginagamit at pinaka-importante is yung SBC, Soil Bearing Capacity. Kaya nung part 1, nagdi-drilling tayo, nagsa-soil exploration, SPT, Standard Penetration Test, para makuha yung soil properties. Kasi nandun sa soil properties makukuha yung formula ng soil bearing capacity. Kasi kung wala ka nun, hindi ka makakadesign ng footing. Ngayon, pag sinabi namang soil bearing capacity, papasok naman yung tersagi, no? Oo. Siya yung pinaka number 1 na formula, no? Yung tersagi bearing capacity equation. Yun. So, pag-aralan niya yun. Yung si kay Jovel Malinaw. Lahat ng mga civil engineering students kasi dapat ma-expose na sila. Ngayon pa lang, estudyante sila, dapat ma-expose na sila sa soil bearing capacity equation, yung tersagi. Kasi number 1, lalabas sa board exam yun. Pag sinabing tersagi o soil bearing capacity, kasi yung tersagi formula, addition lang tatlong addition lang yun Number 1, yung yung cohesion, kilopascal ang unit nun. Cohesion ng lupa plus plus effective soil pressure. 'Di ba? Yung anong pressure na nung nasa ilalim ng footing, no? Effective overburden pressure. Ikatatlo is yung unit weight times width of footing. So puro unit puro kilopascal, no? So ihanda nila yung sarili nila, i-expose nila yung sarili nila. Number 1, yung sa mga terms ng angle of internal friction. Angle of internal friction, yung sa cohesion, 'di ba? C or cohesion, unit weight, tapos yung overburden pressure, 'yan. Tapos may tinatawag pa na bearing capacity factors. Basta pag-aralan lang nila 'yon. I-expose nila yung sarili nila doon. Kasi kung sa review ka na mag-aaral doon, aralin mo sa review na late na. Mararatel ka na doon kasi ang dami pang formulang i-memorize mo Tapos, pangatlo, sa trabaho magagamit din 'yon. 'Yun ang kasi 'yun ang magbibigay sa iyo ng magandang decision making. Kung meron ka ng experience plus meron ko pang background talaga, refresh ka palagi sa 'di ba? Sa theoretical.
Oh. Kasi kung makakalimutan mo yung theoretical, mahirap pa ka sa decision making mo kung nasa site ka na. 'Di ba? So, yun lang muna, Rick, ha? Yun lang muna ang sagot doon sa kung anong pinaka-importante para sa atin sa building soil bearing capacity. Na yun halos lahat na ginagamit basta soil, soil mechanics or geotech. Okay, so yun yung natin sa part 2 at tingnan natin sa part 3 kung meron pang part 3. Check natin yung mga comment doon, ha? Okay? Sige. Approve, Rick. Okay, natin yung kay Utol, okay, kay Foreman Glenn. Oh, slim ka na, hindi ka na chubby, slim ka na. Okay, kay Leadman Arnold. Alright? Sige, bye-bye.